Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay daluyan ng lahat ng pagpapala at biyaya sa iyong pamilya at sa iyong mga kapitbahay. Ayan po ang laging tatandaan mo, ang liwanag ay nasa iyong barangay dahil pinararangalan tayo ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka dapat maglupasay kung may nangyayaring hindi mabuti, magdiwang ka sapagkat nariyan ka para ang liwanag na nasa iyo ay puksain ang kadilimang nasa iyong kapaligiran. Napakaganda po yung magising lang tayo tuwing umaga. Napakalaking kayamanan na po noon. Tingnan mo ang iyong katabi. Salamat at nagising tayo kaninang umaga. At ito ay malaking himala. Amen? At kung medyo may edad na, sabihin mo, marating ko rin sana ang iyong gulang. Amen? Amen? Sapagkat marami pong hindi tumatanda, namamatay ng bata, pero dito lahat ay tatanda sapagkat darating ang panahon, sabi ng Biblia, ang bata ay 100 taon lamang ang edad. Amen? At walang sino man na hindi magiging maunlad at pinagpala. Kaya't kailangang lagi nating sinasamba at ginagalang ang Diyos. Majestic is His name. Ang ibig po sabihin ay kingly. To experience great miracles. And I ask, please do it daily. To me, and for my loved ones, and for my business, for my employers, for my co-employees, and for everyone to whom I will be associated with. In Jesus Christ's name. And everyone shout, Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Tingnan mo ang iyong katabi at itanong mo itong tanong na ito. Hindi ba kinukurot ang puso mo pag may lumapit sa iyo na humihingi ng tulong at wala kang maibigay na tulong dahil kasya lang yung iyong pera? Di po ba ang sakit dito? Ano po? Gusto mo ba na laging kinukurot ang puso mo? Ano ang paraan para pag may lumalapit sa atin, ay bukas ang palad natin na natutulungan natin ang bawat lumalapit sa atin. Ikaw ba'y naniniwala na walang lalapit sa iyo na hindi ka pahintulutan ng Diyos? Kung ano ang gagawin mo sa lalapit sa iyo, ang banal na Espiritu magdidikta sa atin kung ano ang gagawin natin. Dahil kapag ikaw po'y matalas ang pangunawa at ito'y regalo ng banal na Espiritu, walang masasayang doon sa iyong pagpapalang nasa iyong pangangasiwa. Lagi pong ikaw ay magiging matalino sa pagbibigay. Masisino mo ang dapat bigyan at makikilala mo ang hindi dapat bigyan. Kaya nga po, sabihin mo, kailangang magpakalakas tayo sa ating buhay na relasyon sa Diyos. Amen? Kailangang makaranas ang bawat isa ng himala. Hindi minsan lang, kundi araw-araw at tuloy-tuloy. Laging tandaan mo po na ikay anak ng Diyos, kaya kailangan may himala ang buhay mo. At para maranasan natin ang himala, alisin natin ang pag-aalinlangan, dahil ang nag-aalinlangan ay mapaghinala. Kaya kailangan mawala yon at tayo lubusang magtiwala at imulat ng Diyos ang ating espiritual na mata para makita natin ang ginto sa landas na ating daraanan. At ito po ay isang talinghaga. Wala pong pagkukulangin ng Diyos na kanyang anak. Kung tayong magulang ay hindi natin pinapayagan na ang ating mga anak ay magkulang, ay lalo't higit siya bilang ating ama. Hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya nga po ating laging siya ay wag aalisin sa ating isipan. So pansinin po natin, yun pong eternity ay walang panimula at walang katapusan. Kailan magsisimula ang eternity? Nung araw na tayo ma-born again. At pansinin po natin, nung araw na tayo ma-born again, tayo po'y maghahari.
Hindi mo namamalayan, pero ikaw ay naghaharing kasama ng Panginoon, kaya hindi mo napupuna. Paano po ba naghahari ang Panginoon sa panahong ito? Hanggat siya po ay wala sa lupa, siya po ay naghahari through intercession. He is interceding for all of us. So if we are interceding for lost souls, then we are reigning with Him. So reigning with Him, we have the same task. We have the same work. And that is intercessory prayer. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, ang tagumpay natin sa natural ay magaganap lamang kapag nagtagumpay tayo sa ating personal na pakikipagniig sa Diyos. No victory outside your zealousness in your prayer life. Kailangan pong ang tagumpay ay iyong kunin sa lugar na kung saan tayo nananalangin. Kaya kapag nakuha natin yung tagumpay sa ating pananalangin, paglabas natin, makakamit natin yung bunga ng ating napagtagumpayan sa panalangin. Wala pong imposible sa iyo at sa akin. Kaya huwag kang pahahadlang sa panlilinlang ng kaaway. Hallelujah! So, ito lamang po ang aking payo sa inyo. Ikaw po'y walang talo. Sabihin mo sa iyong katabi, you are invincible. And there is nothing impossible for you. You know the secret? Jesus is interceding for us 24/7. The Holy Spirit is interceding for us 24/7. And how shall we know kung ano ang kaniyang ibig gawin sa atin? Search your heart. Kaya kailangan yung puso mo ay walang sama ng loob para malagyan niya ng karunungan. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, alisin mo ang sama ng loob sa iyong puso. Purify your heart. Amen? At matatanggap mo ang mga sariwang karunungan na angkop sa iyong pang-araw-araw na pagpapala at biyaya. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. At palakpakan uli natin ang Diyos dahil yung ating yellow envelope, isang gabi lang po, nakabuo tayo ng 76,420. Palakpakan uli natin ang Diyos. Mayayaman kayo eh. Amen. One night. Amen. At ako po'y naniniwala na yun ay advanced tithes. At yun po ay tithes ng kung ilang milyon, kaya 76,000. Amen. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti na may malaking ginagawa sa inyo ang Diyos. At yung dami nung yellow envelope, ganon araw-araw isinisigaw ko ng kung ilang ulit yung hallelujah. Amen. So, kailangan araw-araw ay isisigaw mo ang hallelujah because that is the highest form of praise. Magsanay ka nga, hallelujah. Hallelujah. Kung ginugulo ka ng kaaway, sabihin mo, hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay may suliranin, sabihin mo, hallelujah. Pag may nagsabi sa iyong tao na mamamatay ka na, sigaw mo, hallelujah. Amen? At ang bala ay iiwas sa iyo. Sabihin mo, hallelujah. Ang balang ay iiwas sa iyo. Hallelujah. Ang sakit ay iiwas sa iyo. Hallelujah. So, mahihiya kasi ang sakit at karamdaman sa nagha-hallelujah dahil sila ay sakop ng iyong pagpupuri. Lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi magpupuri ang tao, ang bato ang magpupuri sa akin. Amen? Kaya nga kailangan tayo na ang magpuri. Amen? Kaysa yung bato pa ang ibato sa atin. Amen? Kaya nga po, ngayong unang-unang gabi ng Thursday Night of Revival, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil talagang kayo ay katulad ng tanong ko sa inyo, kukurutin ang puso natin kung may lumalapit sa ating humihingi ng tulong na wala tayong maibigay. Etong unang gabing ito at buong Agosto, huwag kang papayag na hindi mo makamit ang malaking pinansyal
na pagpapala. Huwag kang papayag. Ikaw ang may desisyon. Amen? Ikaw ang may desisyon dahil gusto yan ng Diyos. Ating tignan po ang titulo ng mensahe, Success Conscious Mind. Success Conscious Mind. Kaya iiwas mo ang iyong isipan sa pag-iisip ng mga kalungkutan, kabiguan. Tapos na yon. Amen? Sabihin mo, hindi ka history book. You are a living journal. Amen? So may bago kang maisusulat sa araw-araw na bagong karanasan sa pagtatagumpay. Dahil ikaw at ako ay iniligtas at ginawang anak ng Diyos for great achievements. Sabihin mo, you are for great achievements. Ikaw ay para sa isang dakilang iyong mapagtatagumpayan. Success, conscious mind. So, sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tayo po ay manalangin, O Diyos, aming Ama, banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo at nagsisiwalat ng buong katotohanan at dagdag pa dito, nagbibigay ng tapang upang maisagawa namin ang katotohanan ng aming naunawaan at nang ito ay maging buhay namin. Salamat sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ipakikita ko po sa inyo na marami pong anointed Christian pero mahirap pa rin hanggang ngayon. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, ikaw ba ay yung Kristiyanong anointed pero hindi makaranas ng himala? Tanong lang yun, tanong lang. Huwag mong sasagutin. At ang dahilan ay, ang anointing po ay meron pong katotohanan kung paano ito gagamitin. At laging tandaan mo po, pag nasa bahay ka na, wala ka ng anointing. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, pag labas mo dito, after ng ating pagtitipon, wala ka ng anointing. Maintindihan po ninyo through this message. At ipakikita ko po sa inyo na marami po ang naghahanap ng anointing at nagpapanalangin na magkaroon ng anointing na katulad ng anointing ng mahuhusay na mangangaral. At yan po'y gawain ko din. Pero hindi po nagtatapos doon sa anointing. Kailangan po ay maunawaan natin ang buong katotohanan. So atin pong pansinin, ito ang ating text, vision. So, the vision, paano mo maunawaan yung pangitain? Through the law. Kaya doon natin makikita ang pangitain doon sa batas o sa kasulatan. Narito po ang pangitain. At kung ating unawain, nababalaan ang panahon ni Habakuk dahil ipinakita ng Diyos kay Habakuk ang mangyayari sa kanyang bayan. At kanyang tinanggap yon at siya ay dumalangin. Kaya nga, kailangang maunawaan natin na nakatingin tayo sa pangitain at ang pangitain ang magdadala sa atin. Kaya ako ay tuloy-tuloy dahil ako ay tumanggap ng pangitain. It's about the vision of the Philippines, that this will be one of the greatest nation in the whole world. Amen? So, since na ito'y tanggapin ko way back 1980s, hanggang ngayon po, yun ang tinitingnan ko sa Pilipinas. Na itong Pilipinas ang kahuli-hulihang bansang iaangat ng Diyos. At para po ang isang bansa ay maging gamit ng Diyos, kailangan pong ito ay kanyang pasaganain, payamanin, paunlarin. Kaya wala pong magagawa ang makapangyarihang bansa, kukunin ang ating kayamanan, hindi po nila mahahawakan yon. Because I will not permit them to touch our minerals. You have the power to. Amen. Wag kang matatakot sa kanila. You have the power para hindi nila mahawakan. Sila ang kukuha, tayo ang gagamit. Sabihin mo, sila ang kukuha, tayo ang gagamit. Amen. Kaya nga sabi ng Diyos sa Israel, dahil kayo'y nagsipagbago na, ang lahat ng inyong pagpapala ay wala ng kakaing iba. At iba na ang magdadala ng inyong mga kayamanan.
Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, kailangang matutunan mo ang buong katotohanan nang sa gayon ikaw po ay maging matibay at matatag. Dahil laging tandaan mo, si Jesucristo ang dala ay ano? Mahirap na buhay o masagana? Kaya kailangan nabubuhay tayo sa masaganang buhay. At ano ang masaganang buhay? Ang masaganang buhay, lagi kang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Lagi kang nagagalak sa Diyos. Yun po ang masaganang buhay. Ang kagalakan po ay wala pong stimulus. Wala pong bagay na kailangan para ikay magalak. Yun pong kaligayahan, meron pong gamit pag ikay rinigaluhan, napakaligaya mo. At pag nagamit mo na, hindi ka na uli maligaya. Pero ang kagalakan po, anuman ang panahon, ikaw ay may kagalakan sa iyong puso. Dahil ang galak ang magpapalakas sa iyo at sa aking katawan. At yung kagalakan ginagamit sa panahon na imposible. Yung kagalakan ay ating gagamitin sa panahon na tayo'y walang matakbuhan, kundi ang Diyos. Amen. For the joy of the Lord is our strength. So if we are joyful every day, then we shall be strong and our strength will increase as we are joyful in the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So kagalakan po, huwag kang matatakot sa tao dahil ang tao ay sa butas ng ilong lang humihinga. Pero ang Diyos ay makapangyarihang Diyos at protektado ang lahat ng kanyang anak. Amen po ba? At nais kong iyong maintindihan na ang pangitain, ito po ang teksto, at dito sa pangitain ito, tingnan natin ang konteksto, ito po ay tungkol sa maraming tao. Amen? So, ang context po ay yung connection of the truths, the very detail of the whole truths. Hindi po magiging maunlad ang Pilipinas kung walang mamamayan. Tama po ba? Baliwala po ang bahay kung walang nakatira. Kailangan pong ang bahay para tumagal at tumagal yung mga kasangkapan. Huwag ka pong tumira sa bahay mo ng 1 buwan. Pagdating mo, napakadumi ng loob ng bahay natin. Payag po ba kayo? At makikita mo na nasisira ang mga bagay sa ating bahay na hindi natin ginagamit. Pero pag ginamit natin, ito po ay nagiging matagalan. Kaya ganun din sa spiritual na buhay, pag nagpagamit ka sa Diyos, matagalan ang iyong buhay. Amen? Kaya nga, iyong unawaing mabuti, unang katotohanan, single-mindedness. Kailangan pong isa, kailangan nakatuon ka lang sa tagumpay. Amen? We have to worship God, not our problems. We have to worship God, not our failures. Amen? Ang sasambahin natin Diyos lagi. Amen? Mabigo tayo, Panginoon, napakabuti mo. Siya ba'y pasasalamatan lamang sa panahon ng tagumpay? Ay paano sa panahon ng kabiguan? So, ang kabiguan ay dumating para tayo ay mapigilan sa pagmamataas at paglayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na ating maintindihan na ang Diyos ang nangangasiwa at namamahala ng buong kanyang sangnilikha at lahat ng nangyayari sa iyo at sa akin ay alam niya. Kaya nga, kailangang ating maunawaan ng mahusay ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga, paano ka magiging single-minded? So, pansinin po natin, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ang una pong bahagi is generalized message. Pero ang ikalawang bahagi, personalized. Where there is no vision, so pangkalahatan po ito, the people perish. So pangkalahatan. But he, personal. But he that keepeth the law, happy is he. Ngunit siyang nag-iingat, siyang nabubuhay sa batas o sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay batas ng Diyos, maligaya siya. So ating pansinin na ang pinakatampok nating gawain sa ibabaw ng lupa, iisa. Sa Ecclesiastes 12:13. Tingnan po natin. At
Pagkatapos ng maraming pag-aaral, pagsisiyasat, sinubukan ng lahat ng bagay sa buhay, lahat ng uri ng mga aralin ay pinag-aralan ni Solomon. At nagkaroon siya ng conclusion. So pansinin po natin sa physics, chemistry, may lecture muna at ang susunod ay laboratory. How you will apply the lectures doon sa actual na iyong gagawing isang kasangkapan. So, nagkaroon ng conclusion. Kaya ko naunawaan na ang kumukulong tubig, dahil kami ay sa chemistry, nung ako'y first year, aming pinag-aralan at inobserbahan ang pagkulo ng tubig. At ang tubig ay nag-uumpisang kumulo at 85 degrees centigrade. Pero hindi pa po yun yung pinakang malakas na kulo. Kailangang makaabot yun ng 100 degrees centigrade, pero nababawasan ang volume nung container na iyong pinagpakuluan. Bakit po? Nagiging vapor. Pag yan po'y mainit na mainit, nagiging steam. Kaya nababawasan ang tubig. Ngayon, yun po ay simpleng katotohanan tungkol sa science. Kaya nga kung ating unawain, kapag ikay dinadaan sa apoy ng pagsubok, kaya sabi ng Panginoon, kaya ba ng iyong kambal na dumaan sa apoy ng banal na Espiritu? Can they continue on the fire of the Holy Spirit? So pansinin po natin, yung ating pagdaan sa mga pagsubok ay para tayo ay magkaroon ng matinding kapangyarihan sa pagtatagumpay. Amen? So pansinin po natin yung steam na bumabawa sa volume ng tubig, ang mawawala sa atin ay yung ating pagkamainggitin, yung ating pagkamasakim, pag idinadaan tayo sa apoy ng pagsubok at matutuklasan natin na yung palang gustong-gusto natin, hindi naman pala natin talagang kailangan. Hello? So everything that can be removed, everything that can be shaken, it will be shaken para alisin sa ating buhay sapagkat yun ay pampabigat at pampabagal. Magdiwang ka pag ikay nasa pagsubok. Magdiwang ka pag ikay nalulungkot. Ang ibig sabihin, buhay sa iyo ang banal na Espiritu kaya ikaw ay may pakiramdam ng kalungkutan. Hindi ka matatalo dahil ang nakikipaglaban sa atin ay ang Panginoong Jesus. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, yun lamang po ang ating gawain, and keep His commandments. For this is the whole, hindi po sinabing duties, this is the whole duty of man. What is our duty? To fear God and to keep His commandments. Kaya marami po ang hindi umuunlad dahil nagbabasa nga sila ng Biblia, nagsasaulo, nagkakabisa, pero walang takot sa Diyos. What is fear? Fear of the Lord is tatalikdan mo lahat ng kasalanan. Hello? Amen? Pansinin po natin sa Job 28:28, makita natin kung ano ang fear of the Lord. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. The fear of the Lord, that is wisdom. Kaya kung ang isang tao ay may takot sa Panginoon, nasa kanya ang karunungan. Hello, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And when we have wisdom, then we shall understand what the use of wisdom is. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman?
at gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad, ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. So the usage of wisdom is for us to depart from evil. Amen? So ano po ang depart from evil? Tatalikdan natin ang masama. Kaya nga, dito ay makikita natin na kailangan ikaw ay mabuhay na may takot sa Diyos. At ang takot po ay mataas na pagsamba, taimtim na pagsamba sa Diyos. At ano ang mangyayari kung tayo nabubuhay sa taimtim at mataas na pagsamba at paggalang sa Diyos? Ano ang mangyayari sa iyong buhay? Ano ang mangyayari sa iyong bahay? Anong mangyayari sa iyong pamilya? Kaya naman marami ang hindi maalab sa Diyos dahil laging kulang ng pera. Pero kung mag-aalab ka sa Diyos, so sobrang pera mo at hindi mo na uunahin ang pera, ang uunahin mo na ay Diyos lagi. Sa Psalms 112, iyo pong isabuhay ito dahil verse 1, ano po ang sabi doon? Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Pansinin po natin, yun pong panggatukoy sa uri ng ating isasagawa. So, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Kailangan ikaw po'y napakaligaya at pambihira ang iyong kasabikan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang unang-una, to be single-minded, kailangan pong ikaw ay nagbubulay at nagkakabisa ng salita ng Diyos. What is our whole duty? To fear the Lord and keep His commandments. So anong mangyayari kapag may takot tayo sa Diyos, bukod doon po sa karunungang tatanggapin natin? Ito po, sasabihin ko po sa inyo, ang napakahalagang katotohanan. Hindi po kapintasan ang lumakad ng walang pera. Hello? Sapagkat kung ikaw lalakad na maalab sa Diyos kahit wala kang pera, magkakapera ka kapag ikaw ay taimtim na pumaroon sa Diyos. Naglalakad ang dalawa. Kilala niyo si Pedro at si Juan? Naglalakad yung dalawa at pupunta sa templo. At may nakitang lumpong humihingi ng limos. Palimos po. At ano ang sabi ng dalawa? Hindi niya nakita yung kailangang pera nung lumpo. Ang nakita nila ay ang kailangan nung lumpo, hindi pera. Ang kailangan niya ay gumaling sa pagkalumpo. At ipinakita ni Pedro na hindi makakalakad yung lalaki sa pamamagitan ng ginto at pilak. Ipinakita ni Pedro na yung lalaki tatayo. Kaya ang sabi ni Pedro, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Ano ang nangyari? Tumayo. Why? Because he has prosperity inside. He has Jesus inside his body. Kaya makikita po natin ang lumpo ay lumundag, tumayo, na nagpupuri sa Diyos. Ang kailangan ng tao para magpuri sa Diyos ay himala.
at ang kasangkapan ng Diyos sa mga himala ikaw. Pero kailangang ikaw muna ang makaranas ng himala sapagkat hindi ka makakahamon kung wala kang karanasan sa himala. Ang nakakaranas ng himala ang magsasabi, umasa kayo sa Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen po ba? So, personal na karanasan sa himala ng Diyos. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. May dalawang gawain po dito, fear and delight. Banal na pagkatakot, banal na paggalang, taimtim na paggalang, at nagpapakaligaya ng walang sukat na kaligayahan sa mga utos ng Panginoon. Ano ang mangyayari kapag ikaw ito? Verse 2, His seed or your children. So kapag ikaw ay nag-aalab, ulitin natin yung verse 1, kailangan i-qualify mo ang iyong sarili sa verse 1. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. Kasama rito po ang woman. So if you fear the Lord, and the one who fear the Lord delights greatly in His words. Kapag ang isang lalaki at babae may takot sa Panginoon, lagi niyang binubuksan ang kanyang Biblia at binabasa ito araw at gabi. At ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay may takot sa Panginoon at ikay may pambihirang kaligayahan sa kanyang mga salita? Ang iyong mga anak sa verse 2. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. So first generation ang ating mga anak, second generation ang ating mga apo, third generation, at ang anak ng ating apo, fourth generation. At ang sabi ng Biblia, aabot ka sa 4 mong saling lahi. Amen. Hallelujah. So, pansinin po natin, your seed shall be mighty upon earth. Verse 3, wealth and riches shall be in his house. Whose house? Those who fear the Lord. Those who greatly delight in His commandments, in His words. Kaya ang lahat ng bahay ng sinumang tao na may takot sa Diyos at may pambihirang kaligayahan sa salita ng Diyos, ang kanyang bahay ay mapupuno ng wealth and riches. And His righteousness endureth forever. Ano po ang ibig sabihin? So ito pong fear of the Lord, ito pong great delight in His word is the result of righteousness. You are righteous, therefore, you must fear the Lord. You must, before using the must, you should, so that you could. Amen? Kaya nga napakahalaga po na iyong intindihing mabuti ito. Hindi po ito nasulat na walang kapangyarihan. Ito po'y mangyayari sa iyo. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. Kaya nga po, pag nagtanong ka, nangyayari kaya kay pastor, siyasatin mo ang buhay ko. Siyasatin ninyo ang buhay ng aming mga anak. At doon mo makikita na totoo itong mga talatang ito. Hello? Dahil ang gagayahin ng ating mga anak ay yung nakikita sa atin. Ang anointing ko ay pag ako'y nangangaral, pagdating sa bahay, ako ang tagapag-ayos ng paghuhugas ng plato, pagkukudkod ng sahig. Because my anointing is only by the time that I am ministering. And the anointing is not 24 hours. It is only for ministering. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya marami pong anointed na masama ang ugali. Because they miss, as I missed before, that one particular important key para mabuhay tayo. Laging tandaan mo po, the anointing is good. When it comes to peril, distress, anointing is necessary. Pero pagdating po sa araw-araw na buhay,
anointing is not required. And what is required? Yun pong iyong habitual exercise of 4 things. Pero bago ko po tukuyin yun, nais ko munang makita po ninyo ang kahalagahan po ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Tingnan po natin sandali sa Psalms 1 verse 2 and 3. Kailangan magsanay ka po dito. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. So dito po makikita natin, kailangan ang kaligayahan natin ay ang salita ng Panginoon. At paano natin maipakikita sa Panginoon? Because our audience is God. Ang atin pong saksi ay laging ang Diyos. Paano natin? Dahil ang Diyos ang magpapala sa atin. He is the only one who can bless us. Kaya yung lahat ng ating gagawin ay nakikita ng Diyos at kailangan ang Diyos ang pinagpapakitaan natin ng lahat ng ating ginagawa. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. So if you are delightful sa salita ng Diyos, kailangan ito binubulay mo. And what is meditation? Is speaking oneself repeatedly the promise or verse. Repeatedly, loudly, you speak it to yourself, for my God shall supply all my need according to his riches and glory by Christ Jesus. So meditation is a loud speaking of what you are meditating upon. Amen? Kailangan hindi yung makakatulog tayo eh. Karaniwang karanasan ko yan. Tulog na. Pero pag may boses ka, hindi ka aantukin. Amen? But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. At anong mangyayari kapag nagbubulay ka sa salita ng Diyos? Pag maligaya ka at nagbubulay ka sa salita ng Diyos, verse 3, ito ang mangyayari sa iyo. And he shall be. Amen? And he shall be like a tree planted in the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Lahat ng ating papasuking negosyo ay magtatagumpay at uunlad. Pero may qualification. Ang qualification ay verse 2. Kailangan ikaw ay nagbubulay ng salita ng Diyos at ang pagbubulay ay hanggang sa ito'y maunawaan mo at maisabuhay mo. Hello? At ang sabi sa Joshua 1:8, ito po ang tagumpay. Ano po ang sabi doon? Meditation din. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Be success. Have a success-conscious mind. And where shall we find that success? In the Word of God. So yung tagumpay po ay yung iyong makikitang gawaing naruroon sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay may gawain. Hindi basta yan isinasaulo. Sa James 1:25, tingnan natin na ang salita ng Diyos ay may gawain. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Hindi mo makakalimutan ang iyong ginawa. At ang gagawin natin ay salita ng Diyos, kaya hindi ko makakalimutan ang mga talata dahil ako ay turo ng turo. So, hindi ng turo na hintuturo, kundi itinuturo ko ang salita ng Diyos. At sa paulit-ulit kong pagtuturo, nagiging buhay ko na yung aking itinuturo. Amen po ba? So, whoso looketh into the perfect law of liberty. So, the Word of God will give us liberty. When we apply the Word of God in any situation of our life, then we shall be liberated, emancipated, and freed from whatever circumstance na maaaring nagpapahirap sa atin. And continue it therein, he being not a forgetful hearer. So yung ating utak ay magiging laging sariwa. Malayo ang Alzheimer kapag ikay nagbubulay sa salita ng Diyos. Malayo ang ulyanin kapag ikay nagbubulay sa salita ng Diyos.
at isinasa buhay mo. This man shall be blessed in his deed. Sapagkat ang gagawin natin ay ang salita ng Diyos. So dito makikita natin ang napakahalagang katotohanan. Ngayon, alam mo ba na walang bagay na hindi pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos? Kaya lang hindi niya maibigay ay dahil hindi mo alam ang iyong hihingin. Ito ay kwento lang at hindi ko ito makalimutan. Nung yung isang lalaki ay namatay at siya na may matuwid nung siya ay nabuhay. Pero siya nabuhay na laging kasya lang ang pagpapala. Tingnan mo ang iyong katabi, parang ikaw yung kinakausap ng Diyos. so ngayon, pagpasok niya sa pearly gate, nandun si Pedro, at sabi niya, "Oh Brad, welcome." At hindi niya narinig ang pagbati ni Pedro dahil nakatingin siya. Ito po'y kwento, wala ito sa Biblia, talinghaga, sabihin na natin talinghaga. Hindi niya napansin yung pagbati ni Pedro dahil nakatingin siya, ang daming warehouse doon sa langit. At sabi niya, "Brother Pedro, ba't may warehouse din pala dito sa langit? Akala ko sa lupa lang." At ang sabi niya, "Hindi mo na ako pinansin." Sabi ko, "Welcome. Gusto mong mag-usyoso?" Ang sabi niya, "Oo, Brother Pedro, hindi muna, tayo muna magre-report. Ay, pero pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang makita kung ano ang laman ng mga warehouse na katulad sa lupa." At nung siya pumasok, talagang in order, A, B, C, alphabet. At ang apelyido niya ay Thomas. Siya pumunta doon sa letter T at nakita niya, ang daming Thomas. At nakita niya ang kanyang pangalan doon sa apelyedong Thomas. At ang sabi niya, "Brother Pedro, bakit ang dami nitong mga regalong ito?" Ang sabi niya, "Para sa iyo yan, nung ikay nabubuhay pa, hindi ka kasi humihingi." Tingnan mo ang iyong katabi. Kung ikay kinakapos dahil hindi ka pala hingi sa Diyos. Amen. Ito po'y katotohanan sapagkat ang sabi ng Panginoon, ask, seek, knock. Kaya kailangan pong ikaw ay magsanay na humingi sa Diyos. Amen? So pansinin po natin, hindi ipagkakait ng Diyos ang mga bagay na kailangan natin. Sa Romans 8:32, ano po ang sabi roon? At ang sabi po doon, pansinin po natin, "He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Ano po ba ang ating pagkaunawa sa all things? Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Sa halip kanyang ibinigay ang kanyang sariling anak para sa ating lahat. Kung ibinigay ng Ama ang sarili niyang anak sa iyo at sa akin, hindi kaya niya maibigay yung kasama ng kanyang anak na mga biyaya at pagpapala? Yun po yung, how shall He not with Him also freely give us all things? Nakukuha niyo po. Ano man ang kailangan mo, sakop yan ng all things. Pero kailangang paniwalaan mo that in the name of Jesus, the Father will give us all things because of the name of Jesus. Kaya nga kung ating uunawain, before the material things, kailangan po muna ay, tingnan natin sandali, ano po para maintindihan natin, dahil dinadahan-dahan ko po para inyong makitang mabuti ang kahalagahan ng katotohanan. At sa 2 Corinthians 8:7, nais kong makita nating lahat kung ano ang meron ang bawat isa sa atin. Therefore, as you abound in everything, in faith, so meron kang faith. In utterance, ikaw po ay malayang nakakapagsalita ng salita ng Diyos, and knowledge, and in all diligence, at tayo po'y masikap, masipag, lagi tayong nasa gawain, Sunday service, Bible study, revival nights, and in your love to us, see that you abound in this grace also. So, pansinin po natin,
grasya lang ang kapangyarihang kasama natin at ito ang bumubuhay sa atin para tayo ay makapamuhay na laging naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. So, sa 9:8, chapter 9 verse 8, ano po ang sabi dito? And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Bakit bibigay sa atin ang lahat ng bagay na kailangan natin so that we may abound in to every good work? Para po tayo ay makagawa ng napakamabubuting gawain. Pag ikay may pera, makatutulong ka sa dukha. Pag ikay may pera, makatutulong ka sa kawang gawa. Kapag ikay may pera, pero kung kasya lamang ang pera sa iyo, hindi ka makakatulong. Sasabihin ko, titiyakin ko, hindi ka makakatulong dahil hindi ka nagkakasalang unahin mo muna ang iyong mga anak. Hindi ka tayo nagkakasala na unahin muna natin ang ating pamilya. At ang pwede lamang nating maibigay ay yung ating pangsarili. Pero yung para sa pamilya natin, huwag mo ipamimigay yun. Kanila yun. Sila ang may-ari noon. Pero yung para sa ating personal, yun lamang ang atin at yun ang pwede nating ipamigay. Kaya dito ay makikita natin na gusto ng Diyos na tayo ay masagana sa lahat ng mga bagay. So paano natin ito mararanasan? Iba'y naniniwala na ang nagpayaman kay Abraham at sa mga lalaki at babae ng Diyos ay ang Diyos? Kaya iba'y naniniwala na ang nagbibigay ng kadakilaan, ang gumagawa ay ang Diyos? Pansinin po natin, nais kong iyong makita na ikaw ay hinirang ng Diyos at dapat na maniwalang ikay hinirang ng Diyos. Dahil maliwanag ang Ebanghelyo, ako ang humirang sa inyo, hindi kayo ang humirang sa akin. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. So tayo hinirang. We were chosen. So, because we were chosen and that is truths, ano ang gagawin ng Diyos? Dito po sa Joshua 3:7, tingnan po natin kung ano ang ginawa. Bakit si Joshua ang isang lalaki na pamunuan niya ang napakaraming tao? Simple lang po. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. So ano po ang para igalang, para sundin? Mahirap pong mamuno. 12 tribo yung pamumunuan ni Joshua. Sa dami po ng tao na kanyang pamumunuan, hindi ho pwedeng magturo siya ng leadership doon sa 12 tribong yon instantly. Pero pansinin po natin, bakit naging masunurin itong 12 tribo? Because the Lord magnified him in the sight of all Israel. It's the work of the Lord to magnify His children in the sight of all Filipinos. Nakukuha niyo po? That thou may know that as I was with Moses, para malaman mo kung paanong sinamahan ko si Moses, ako rin ay sasama sa iyo. Kung paanong sinamahan ng Diyos si Moses at si Joshua, ikaw ay sasamahan din ng Diyos. Prinsipyo po yan at katotohanan. Kaya nga po ating unawaing mabuti, gusto ng Diyos na ikaw ay maunlad, at gusto ng Diyos na meron kang ibibigay sa lahat ng lumalapit sa iyo at hindi siya aalis na hindi mo napagpala. Kaya ating intindihin sa 2 Chronicles chapter 1 verse 1. Makita mo po yung katotohanan na ang pagsama ng Diyos lamang ang susi sa ating pag-unlad at pagtatagumpay. And Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom. And the Lord his God was with him and magnified him exceedingly. Whose work is magnification of one person? It's the work of God. Huwag ka nang magpupunyagin na magpakilalang ikaw ay kakaiba, ikay pambihira. Wait so that God will magnify you in the sight of your boss. Hello? Ang Diyos ang gagawa
para makita ng iyong boss na ikay mas magaling kaysa 1,000 kasamahan mo sa iyong korporasyon. Amen? Ang Diyos ang magpapakilala ng iyong produkto. Pero hintayin mo siya sa kanyang panahon, hindi sa ating pangunguna sa ating panahon. Ang Diyos ang magpo-promote sa iyo at sa akin. Kaya hindi ka na dapat na magpakita pa, basta gawin mo lamang iyong ipinagagawa every day and each day. Magtiwala ka ng lubusan sa Diyos. And the moment God start His work to magnify you. And Solomon, Joshua, Solomon, both were magnified by the Lord, and Solomon is magnified, God magnified him exceedingly. Siya lamang po ang walang katulad na hari. Noon, at sa darating na panahon, siya lamang ang nag-iisang hari. Ang tanging hari lamang na higit kaya sa kanya ay ang Panginoong Jesus. Salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang Greg Durante Ministries ay kailangan ng inyong tulong. Una, i-share niyo po ang ating mga broadcast. Pangalawa, napagpala po kayo, pagpalain din po ninyo ang Greg Durante Ministries sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob. Sa bawat 500 pesos na inyong ipapadala, kayo ay tatanggap ng regalong pasasalamat na kalendaryong tela. Ito'y magpapaalala sa inyo na araw-araw tapat ang ating Panginoon. Ang ministeryong ito'y nagliligtas ng mga kaluluwa sa malawakang kaparaanan at hangad po natin na sa bawat bayan at lalawigan ay manatili at mapakinggan ang mensahe ng himala, pag-asa at pagpapala kay Kristo Jesus. Kaya halina at suportahan ang gawain ito. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang informasyon at preachings sa www.gregdurante.com. At sa verse 12, tingnan natin. Because God exceedingly magnified Solomon, binigyan siya ng wisdom and knowledge, is granted unto thee. And I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. So before riches, wisdom and knowledge first. Hello? Yung iba kaya napapagod at nauubos din yung kanilang pinaghirapan because they did not wait first for wisdom and knowledge from God. Kaya nga sabi ni James, if you don't understand the present tests and trials that you are passing through, ask wisdom from God. So ang lahat po ng ating kabuhayan ay nasa karunungan at kaalaman, wisdom and knowledge of God. So when we pray, Lord, give me wisdom and knowledge in this particular situation that I am in right now. Huwag kang padalos-dalos na pag inalok ka agad dahil nakita mo agad ay yung laki ng pera. Ay kung doon sa laki ng pera, mawawalan ka naman ng panahon sa Diyos sa araw ng linggo. Hello? Nakukuha niyo po. Mas maganda nang mawala ang lahat, wag lang ang Diyos. Payag ba kayo sa katotohanan ito? Amen. Basta, God is all I need. Sabi ni Haring David, you are all I need. Hindi ko kayang ikay mawala sa akin dahil ang sabi ng Panginoon, without me, you are nothing. Apart from me, you cannot do anything.
Kaya kailangan ang iyong pag-akap sa Panginoong Hesus ay huwag kang papayag na maagaw ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating hanap buhay. Kailangan magkaroon tayo ng paninindigan, God first before anything else. Wisdom and knowledge is granted unto you. Karunungan at kaalaman ay ibinigay sa iyo. So sino raw ang nagbigay? Ang Diyos. And I will give thee riches. So may plus. Wisdom and knowledge, then plus, give thee riches and wealth and honor. And, so pansinin po natin, saan daw galing ang riches, wealth, and honor? Saan galing? Saan galing ang riches, wealth, and honor? Sa Diyos. At paano yun darating sa iyo? By wisdom and knowledge. Amen? Kaya nga iyong tandaang mabuti, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. At ibig ng Diyos na ikay walang kulang. Ikaw ba naniniwala na ikaw ay walang kulang? Tingnan mo ang iyong katabi, lahat ng kailangan mo itutustos sa iyo ng Diyos. But first, have the vision. And where shall you get the vision? From the Word of God. When you have the vision, provision follows when you obey. Ulitin kong muli, pag ikay may pangitain at isinabuhay mo yung iyong pangitain, tutustusan ng Diyos yung iyong pangitain. Amen. At ang pagtustos ng Diyos ay magiging itong super provision. Tuloy-tuloy po at kailangang laging tayo ay sa Diyos lamang umaasa at tangkilikin natin ng Diyos. So, ngayon nais kong inyong makita ang panghuling bagay at ikatlong katotohanan, the anointing and your spiritual fitness. The anointing at yung iyong katatagan. The anointing after my preaching, the anointing is gone. Pero ako'y mabubuhay dahil kung ako'y laging nasa anointing, hindi ako maintindihan ng asawa ko. Hindi rin ako maintindihan ng mga kasama ko sa bahay. So the anointing will stop after the ministry. The anointing will be restored when I am again in ministry. Nakukuha niyo po? Siyasatin natin ang anointing bago ang kung paano ka magiging malakas dahil ang ugali po ang pinakatampok, hindi ang anointing. Ang ugali po, ang gawi, ang behavior, ang atin pong buhay at ang ating pag-uugali, yun po ang pinakatampok, hindi po anointing. So tingnan natin sandali sa Isaiah 61:1. Ano po ang sabi doon? The Spirit of the Lord God is upon me. So ano ang layunin ng anointing? Ano ang layunin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Because the Lord had anointed me to preach. Saan ginagamit ang anointing? To preach. Hello? To preach good tidings unto the meek. And He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. So the anointing is the power of the Holy Spirit para ang may sakit, pag iyong pinatungan ng kamay, ay gagaling. Hello? Kaya nga, when you speak prophetic word, mangyayari yung iyong sinabi because you are under the anointing. And then sa verse 2, ano ang sabi doon? To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa pagsubok at pagtitiis, tapikin mo siya at sabihin mo, kaunting tiis lang, partner. Kaunting tiis lang, magtatapos ka rin sa iyong tiisin. Pag dumating ang takda ng katapusan ng iyong pagtitiis, ang pagpapala ay todo at hindi na maaawat. Amen? Yun po'y nasa Biblia. Nais kong iyong maintindihan. Sa 1 John 2:20, para lalong maliwanagan natin ang anointing. At sabi po doon, but you have an unction from the Holy One and you know all things. So you know all things.
If you have the Holy Spirit, you will know all things. Kaya kailangang maintindihan natin na may pananagutan tayo pagkatapos ng ministeryo sa ating pamilya. Hello? And you have to know these truths. Sa verse 27, ano po ang sabi? Anong sabi po doon? But the anointing which you have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and His truths, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. So ano po ang ibig sabihin? Kayo ba'y naniniwala na there are several areas in our life and several matters of our life? So ano po ang several areas? So the anointing will teach us about how to do business, how to manage our home, how to manage our finances. And the anointing will mightily work in the area of our finances. Pero pansinin po natin, hindi makakapagbigay ng kaligayahan ng pera. Hindi po makapagliligtas ng kaluluwa ang pera. Ang makapagliligtas lang ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon ating intindihing mabuti. Ano ang gagawin natin para tayo ay makapagpatuloy na hanggang wakas ay banal at matuwid? Mas marami po ang oras ko ay sa pagkatapos nito ay pakikihalo ko sa pamilya ko at sa iba't ibang tao. Kaya napakahalaga po na iyong maintindihan at unawain. Unang-una, kailangang magbago ang ating isipan. Pakikita ko lang po sa inyo on how you shall be strong internally. Kailangan malakas po tayo internally. So, Proverbs 4:23. At ang sabi po doon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, iyong alagaan ng napakahusay, huwag mong pababayaan ang iyong puso. Sapagkat sa iyong puso, nandun ang lahat ng mga gawain ng buhay. So dito po sa ating puso, nandito po ang lahat-lahat ng ating gagawin habang tayo nasa ibabaw ng lupa. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa ating isipan. At ang sabi ni Pablo sa Ephesians 4:23, so kailangan po ang maraming talata para maunawaan ninyo kung paano mababago ang ating isipan. At ang sabi rito, and be renewed in the spirit of your mind. Palagay ko angkop itong kwentong ito. Kayo ba naniniwala dun sa pag may mga magagandang paintings ay ino-auction at nag-pepresyo sila at pataasan ng halaga? At itong painting na ito ay isinulat ng isang sundalo at yung pamilya nung kasama niyang sundalo, dahil sila sa digmaan ay napatay yung sundalo, at kaya siya napatay dahil iniligtas siya, dahil siya sugatan at ang tinamaan ng bala nung siya inililigtas ay yung kaibigan niyang sundalo. At namatay yung sundalo at nakaabot sa kanyang mga magulang at nalulungkot yung kanyang mga magulang dahil nawala yung kanilang anak na lalaki. At dumating itong sundalo na merong ginawang larawan. Sabi, hindi po ako mahusay sa painting, pero kung ano ang aking nakita sa inyong anak, dahil siya po ang nagligtas ng aking buhay, kaya siya po iginuhit ko ang larawan at iniregalo ko po sa inyo ito. At ang sabi nung matanda, magkano naman ang halaga niyan? Sabi niya, wala po itong halaga, ito po'y regalo ko dahil sa pagtanaw ng malaking utang na loob sa inyong anak. At umalis siya. At lumipas ang maraming taon, ang larawang iginuhit nung sundalong yon ay inauction. At ang auction po pag mga paintings ay mahuhusay po na dapat mga paintings. At ang unang ginawa ng auctioneer ay itinaas niya yung
larawan na ang title, The Sun. At sabi, sinong tatawa dito sa larawang ito, The Sun? At galit yung mga naroon na magsusubasta dahil ang sabi niya, yung mahuhusay na mga larawan ang gusto naming i-auction mo, wag yang The Sun, pangit yan, walang kwenta yan. At sabi niya, hindi ko ipakikita yung iba na na paintings dahil ito muna. Pag hindi kayo nag-auction dito, hindi tayo tutuloy. Meron ba tatawad sa inyo? Umpisa $10, $20, meron bang bibili? Tahimik. Ang sabi niya, alisin niyang larawang yan ay baliwala. At nakabibinging katahimikan, may tumayong isang matanda. Ang sabi niya, $10. At ang sabi ng auctioneer, meron bang tataas pa sa $10? At walang nagdagdag doon sa $10. At ang sabi, Mister, sa'yo na itong The Sun. At umugong uli ang ingay ng mga naroon sa crowd. Ang sabi, isunod na. Ang sabi niya, I'm sorry. Itong auction natin ay para lang dito sa painting na The Sun. Tapos na ang subastahan. At alam nyo, gardinero lang yung bumili nung larawan ng The Sun. At ang sabi ng auctioneer, nais kong inyong malaman na itong painting na $10 na binili nitong lalaking ito, nakasulat sa likod, lahat ng property ng pamilya ay siya ang magmamay-ari. Hello? Hello? So nais kong makita ninyo ang Panginoong Jesucristo, pag nasa iyo, lahat-lahat ay nasa sa iyo. All things, amen. If you have Jesus, you have all things. Good health, amen. Prosperity in your business. If you have Jesus, then every work of your hands will be mightily blessed because it is the duty of God to magnify you in the sight of your customer. Pero kailangan magpakaalam ka muna sa Diyos. Amen po ba? Kaya maraming naghihirap na Kristiyano, ang gusto lamang nila ay yung kanilang kailangan at pag nakuha na ang kailangan, babay na kayo. Kailangan po, ikaw ay matibay at matatag. Maiiwan po ako sa inyong ilang gawain. Kailangan pong magbago ang ating isipan at nasa gayon hindi tayo nakatingin sa pera. Kaya nga ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap sa inyo na ako'y nagagalak at sabihin ng mayaman sa inyo na hindi ko'y kinagagalak ang aking yaman dahil ako'y mamamatay din. Hello? And that is humility before God. Kaya nga ating unawain ngayong unang Thursday Revival Night na hindi magkakabula ang salita ng Diyos, lahat ng magiging mahilig sa Diyos ay hindi mawawala ng biyaya at pagpapala at laging uunlad, laging iaangat ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. So ngayon merong 4 o 5 gawain para ikay umunlad. First na gawain, fellowship with the Holy Spirit. Buhay ka kapag ikaw ay nakikipag-ibigan sa banal na Espiritu every day. Our word for this month sa ating kalendaryo ay tongues. So I suggest that you speak in tongues daily until the end of this month. Speak in tongues daily, at least 1 hour a day. 1 hour a day or 2 hours a day. Amen. Speak in tongues. So, fellowship with the Holy Spirit. Dahil kapag ikay nakikipag-usap sa banal na Espiritu, didiktahan ka ng banal na Espiritu kung ano ang nakatakdang gagawin ng Ama at ng Anak sa iyong buhay. Amen. So speak in the Holy Spirit and live with the Holy Spirit every day. Amen. And then second, worship God in the Spirit. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu. At thirdly, fervent prayer. Nag-aapoy, nagbabagang panalangin.
yun pong passionate prayer, yun pong iyong buong damdamin at buong puso ay nandun, nakabalot dun sa iyong panalangin. You will not accept no as an answer. You will always persist and insist to receive the answer to each prayer that you are asking for. Amen? If you need promotion. Kaya nga, ako'y natutuwa at sa Diyos ang kaluwalhatian, yung aking pamangkin na West Pointer, retired na siya, at siya galing ng Iraq at kung saan-saan pang labanan. Nung siya magbakasyon last February, siya dinala ko sa 8 days niyang vacation, dinala ko siya sa iba't ibang mga historical area. At nung siya ay nasa Amerika, nagpadala siya ng isang card, at siya ay natutuwa at nakasama niya ako dahil huling makasama ko siya ay 1986. Kaya nakasama ko ulit siya nitong taong ito. At ang caption doon sa hulihan ng kanyang card, I admire and respect you highly, Uncle. Siguro may nakita sa akin na hindi ko alam kung ano yon. Pero isang tao hindi po susulat sa iyo na that he respect you or admire you kung walang nakita sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi, marami kang admirer. hindi mo lang napupuna dahil ayaw mong dalhin ang pangalan ng Panginoon sa iyong negosyo. Kaya nga po nais kong iyong maunawaan, fervent in prayer. And then ang pang-apat po ay Bible reading. Hindi po Bible study, Bible reading. Magbasa ka ng Biblia araw-araw. Bible reading every day. Amen? At pag nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo pa yun maunawaan, pero pagdating na kailangan mong maunawaan ito ipapaunawa sa iyo through tests and trials. And then, fifthly, do the Word. Kaya mga kapatid, ang tawag dito ay spiritual fitness. You have to be strong internally. At hindi ka magugulat ng anumang mga pagsubok sapagkat ikaw ay malakas sa iyong espiritu. At lahat ng mga pagsubok ay mapagtatagumpayan mo because you are more than a conqueror. Another truth is that you are sealed with the Holy Spirit. Kaya hindi ka po maigugupo ng anumang trahedya o ng anumang mga pagsubok dahil ikaw ay laging iangat ng Diyos sa ibabaw ng lahat ng iyong pinagdaraanan. You will soar like an eagle. Why? Because you are strong inside you. Number 1, fellowship with the Holy Spirit. Number 2, worship in the Spirit. Number 3, fervent prayers. And then Bible reading and then doing the Word. And all these truths be focused on success. And my focus is this, that I'm going to see in my lifetime that the Philippines will be at its best. Sa buong buhay ko makikita ko ang Pilipinas na nasa tugatog ng husay bilang isang bansa. Ang sabi nga ng kaibigan ko na dating senador, siya ay umawit at ang sabi niya, tapos na ako sa politika, kaya ako ngayon singer na. At ang sabi niya, bago siya umawit nung kanyang pinakang awitin, ang sabi niya, makita ko kaya ang bukang liwayway ng Pilipinas. Sa Club Filipino nitong Martes, sila ay walang pag-asa, mga leaders, mga bishops at lahat. Ang nakikita nila ay walang pag-asa ang Pilipinas. Ang nakikita ko, ito ang panahon na aangat ang Pilipinas dahil wala ng pag-asa ang Pilipinas. Amen? Amen? So kapag nasa kalagayang katulad ng ating panahon, yun yung sandali na ang Diyos ay kikilos sapagkat ang lahat ng naririto ay laging magpupuri, laging sasamba sa Diyos, laging magbabasa ng Biblia, tuloy-tuloy, kahit magmahalan ng bilihin, hindi ko alintana yun dahil alam kong mahal na mahal ako ng Diyos because I live by the vision and the vision has a provision and when I keep on dreaming
dreaming and embracing the vision that I will see the Philippines at its best, at ito ay darating at hindi na maraming taon, kundi ilang panahon na lamang. Amen? Kaya see the Philippines at its best. Yun ang ating pangarapin at ating makikita. Ang Pilipinas ang pinakamaunlad, pinakamagandang bansa na paroroonan sapagkat laging tandaan mo po pagdating po sa strategic positioning ng Pilipinas, dito po lahat pwedeng pumunta ang lahat ng negosyo sa 7,641 islands. Dati 107 nung i-report ay 7,641 islands. Ang Pilipinas po ang paglilipatan ng lahat ng negosyo mula Singapore, Hong Kong, ililipat lahat sa Pilipinas because this will be the end time nation that God will use. At para magamit ang Pilipinas, kailangang napakayaman ng England, kaya nagamit sa misyon. Napakayaman ng Amerika, kaya nagamit sa misyon. Yumaman ang South America, kaya nagamit sa misyon. Yumaman ang South Korea, kaya nagamit sa misyon. Sabihin mo, oras na natin. Ang Pilipinas na ang gagamitin sa panahong ito. Amen. At payayamanin tayo ng Diyos sapagkat He will. Sabi sa Zechariah 1:7. Tingnan po natin, Zechariah 1:7. At ang sabi po doon, that He will, upon the 24th day of the 11th month, which is the month Sibat, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Iddo the prophet, saying, that God will prosper the cities of Judah. So they will expand, they will be enlarged by prosperity. By prosperity. Kaya ang bansa ay uunlad. Ang Pilipinas ay uunlad. At ikaw ay uunlad. At pansinin po natin, dahil may sinabi siya kay Zechariah na propeta, kaya nais kong iyong maunawaan na ang Pilipinas ay iangat ng Diyos. Ulitin kong muli, ang bansang ito ay iangat at magiging number 1 sa Asia. Magtatagutom sa Asia, pero ito magiging breadbasket. Amen. At tayo magpapadala ng mga misyonero dahil napakayaman ng ating bansa, dahil iba't ibang mga mina ang ililitaw ng Panginoon sa bansang ito dahil ang mga Pilipino ay maalab na sa Kanya. Kapag lahat ay maalab na, then the glory of the Lord shall cover the 7,641 islands. At laging tandaan mo, sa kaluwalhatian ng Diyos, walang imposible. So, yun ang iyong pangarapin, ang tagumpay ng ating bansa. Be success conscious in your mind. See the Philippines as a successful and very great nation. Tayo'y manalangin. O Diyos, hayaan mong ang bawat isa ay lagay sa kanilang isipan ang isang pinagpalat maunlad na Pilipinas, na hindi sila mabagabag, hindi sila maaburido, basta ang bansang ito ay nakatakda sa iyong pagtataas at pag-angat. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa pangarap sa tagumpay ng bansang ito. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang Greg Durante Ministries ay kailangan ng inyong tulong. Una, i-share niyo po ang ating mga broadcast. Pangalawa, napagpala po kayo, pagpalain din po ninyo ang Greg Durante Ministries sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob. Sa bawat 500 pesos na inyong ipapadala, kayo ay tatanggap ng regalong pasasalamat na kalendaryong tela. Ito'y magpapaalala sa inyo na araw-araw tapat ang ating Panginoon. Ang ministeryong ito'y nagliligtas ng mga kaluluwa sa malawakang kaparaanan at hangad po natin na sa bawat bayan at lalawigan ay manatili at mapakinggan ang mensahe ng himala, pag-asa at pagpapala kay Kristo Jesus. Kaya halina at suportahan ang gawain ito. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan,
at may sakit at karamdaman at gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad, ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name.